like a test that I fail. Ngayong tagulan po ay napaka-importante na meron po tayo hagdan o ladder. Kasi minsan hindi naiwasan na biglang nagkakaroon po ng tulo sa ating bubungan. So kung meron po tayong hagdan, at least magagawa po natin kaagad ng solusyon yung tumutulo po sa ating bubungan. Pwede po natin siyang lagyan ng Vulcasil. Dati po meron po kaming hagdan na yari sa kawayan, ngunit sa tagal na po ay ito ay bumigay na. So gumawa po ako ng ladder. Ito po ay yari sa galvanized tubular na 1x2 by 1.5 mm. Ang ginawa ko pong height o length ay 12 feet kasi kalimitan naman pong taas lang ng bubong ay nasa 11 feet. So bago ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. So isa-share ko lang po sa inyo yung aking ginawang ladder at kung paano ko po ito ginawa. So tara! Hindi ko na po naipakita sa bidyong ito yung aking pagkakat po o pagtatabas ng tubular. So dito po sa video na ito ay pinakita ko na lang po paano winelding, then iginarain at pinintahan. Sa pagtatabas po ng tubular, gumamit lang po ako ng angle grinder na ang nakakasang bala po ay cutting disc. After nating ma-welding ay i-grind po natin ito. Huwag nating sasagarin ang pag-grind dahil baka humuna po yung kapit ng pagkaka-welding kasi manipis lang ang tubular. So magtitira po tayo ng welding. Papantayin lang po natin at yung mga ribaba na tilamsek ng welding rod ay ating gamitan ng ayan, katulad ginamit ko, pait yan. Tinanggal ko yung mga para mga bulu-bulutong. Kasi magaspang yon pagka nahawakan ng kamay. Huwag po nating lalasunin ng tubular. Mas maigi gumamit na lang po tayo ng lihang 80 grit. Then gagaskasin lang po natin yung galvanized coat po niya. So ayan po. Then pagka liha po niyan, importante pong maliha yung mga pinag-weldingan para pag-apply ng primer ay maganda ang kapit. So pupunasan muna natin siya ng thinner. Kung meron kayong acrylic thinner, mas maganda kaysa basahin po natin ito ng tubig. Kasi pag binasa po ng tubig, madali kalawangin po yung pinag-weldingan. So pagka punas po ng thinner, mamasilyahan po natin yung dugtungan o yung pinag-weldingan. Gagamit po tayo ng body filler. Ayan, 2 component po yung body filler. Meron po siyang body filler at hardener na nakalagay po sa tube. Then gagamit din po tayo ng 2 paleta. Sa pagtitimpla ngo pala ng body filler ay utik-utik lang po. Kasi meron po yung pag naparami po yung lagay ng ating hardener ay madali po siyang matuyo. So yung pagtitimpla po niyan ay ibase lang po natin doon sa ating mamasilyahan kung gaano karami. Kasi pagka yan po ay mabagal ang inyong pagmamasilya, aabutin po kayo ng tuyo. Kapag ang color po niyang masilya ay isang shade na lang po o isang kulay, yan, ganyan po, pwede niyo po siyang ihagod na. So ayan, medyo bibilisan lang natin ang paghagod kasi nga may tendency abutin kayo ng tuyo kapag mabagal. So ganyan po ang mangyayari kapag inabot na po kayo ng tuyo. Tumitigas po yan. Ayan, hindi nyo na po siya mapapakinabangan pa. Yan pong butas ng tubular sa parting itaas ay tinakluban ko po ng flat bar. At yung nasa ibaba naman ay nilagyan ko po ng rubber para hindi madulas. So ayan, bali 11 po yung baitang na ginawa ko.
Yan po ay i-divide ko na para yung bakal natin gagamitin o tubular ay sakto lamang. Yan po, ang height po niyan ay 12 feet. Then, yung bawat baitang ay iba-iba po haba. Pero diyan po nag-start sa bandang ilalim, itaas, ang sukat po niyan ay 14 inches. Then ayan, dito naman po sa ibaba ay 18 inches para medyo nakabuka po siya. Ang design po niyang ladder o hagdan ay telescopic. Makipot po sa bandang itaas, ayan, yung length po niyan ng baitang ay 14 inches lamang. Samantalang yung sa parting ibaba, medyo nakabuka siya, ay ginawa ko pong 18 inches. So ayan po, para matatag po siya pag ating ito yung itinayo na. Ang haba po ng ladder ay 12 feet. Kapag atin pong itinindig ito ay 12 feet po ang taas. So tamang-tama lang po ito kalimitan sa bubong ng bahay. Kasi kalimitan bubong ng bahay nasa 10 to 11 feet lamang. At ibinase ko rin po ito sa kinumpute ko sa dalawang haba lang ng tubular. So ayan po, 12 feet po siya. Bari halos sakto lang po sa dalawang tubular na 1 by 1 by 2 by 1.5 mm. 5 meters po kasi ang haba ng isang tubular. Kulang po sa 20 feet. Ang gagamitin ko pong primer ay gold urethane spray filler gray. 2 component po yan. Inahaluan po yan ng gold catalyst. Ayan po, sinalin lang po yan sa bote. Pwede ring Gilder epoxy primer gray. So ayan, 2 component din po yan. Meron din pong catalyst yan. Ito po ihahalo kong thinner, Ansal urethane thinner. Yan po kasi ang available kong thinner, wala pong urethane gold. Ang mixing ratio po niyan ay 3:1:4. Pwede rin pagka catalyze na po yung ating spray filler, o let's say nalagyan na po ng catalyst, ay kung kano karami po ang catalyzed primer ay ganun din karami po ang thinner na ating ilalagay. So kaya 1:1. Catalyzed primer 1 part at 1 part din po ng urethane thinner. So ayan, nilagyan ko na po ng catalyst po yan. Bali yung 3 guhit po sa ilalim, primer, then yung isang guhit sa ibabaw ay catalyst. Then yung pinakaitaas pong guhit, yan po ang thinner. Then pag iyan po ay napag-mix na po natin, haluin lang po nating mabuti. Then ito po ang aking gagamiting spray gun, ito ang aking HBLP. 0.8 mm lang po yung nozzle niya, bagay po sa tubular yan. Then pagka isasalin po natin yung ating pinturang gagamitin, ugaliin po natin na ito ay salain. May nabibili naman pong pansala na meron na pong screen o imbudo. So mura lang po yon. So ako naman, marami po akong seal screen dahil nagpiprint po ako ng t-shirt.
Sa pagsaset po ng hangin o PSI ng ating air compressor, i-adjust po lang natin sa ating gauge regulator. Ang standard po, ideal ay 30 PSI or 2 bars. So ayan po, ang gagawin lang po natin, pag ina-adjust po natin yan, ipe-press lang po natin yung trigger ng spray gun. Then makikita nyo po na pumapalo po yung pinaka kamay ng ating gauge. Then pag nasa 2 bars na po yan o 30 PSI, okay na po siya. Kung mapapansin nyo po yung kamay ay lampas po ng 2 bars or 30 PSI. Pagka piniras nyo po yung trigger ng spray gun, ayan, bumababa po siya ng 2 bars or 30 PSI. Marami pong nagtatanong kung ano po raw talaga yung air pressure na dapat gamitin. Actually po sa pressure po ng ating air compressor, pag po tayo ay nag-i-spray, depende po yan sa ating bubugahan eh. Pero ito po yung pinaka-ideal, lalo na kung magpo-full coat po tayo. Ilagay po natin sa 30 PSI or 2 bars. Pwede rin mas mababa ng konti. Ito po yung 30 PSI, yan po yung buga niya. Napakaganda na po. Pero ito, kahit ganyan po yung buga niya, pwede nyo pong kontrolin yan. Depende po sa, yan po, di ba? Nakakontrol naman po, di ba? Depende po. At ito ay nai-adjust din po yung lapad ng buga niya. So, pagka 30 PSI yan, sobrang lakas po niyan pagka pinakipot yung po itong buga niyan. Yun. Sobrang lakas po ng buga niyan. Yan lang po ang gagamitin ko sa pagpipitan nitong ladder. Alalayan ko na lang po. Dahil 1/2 lang po siya yung lapad niya. So hindi ideal na masyadong malaking buga. Maraming masasayang na pintura. So, ipakikita ko po sa inyo. So, tara. Kung ang setting po ng ating air pressure air 30 PSI or 2 bars, pwede po nating hinaan yan doon sa adjusting valve ng air pressure yan sa ilalim po ng gun. Pwede po nating pihitin yan para pwede nating kontrolin kung nalalakasan po tayo sa hangin. Pwede rin po nating i-adjust kung gusto natin pakitirin lang po yung buga niya or palaparin. Kasi maganda po yung malapad kapag malapad din po ang ating bubugahan. Pero kung ang tubular lang po ang ating i-sprayan, ay kailangan po makitid lang po yung pagkakabuga po ng nozzle. So ayan po, malapad po, marami pong matatapon na pintura. So maganda lang po yan kung malalapad po ang ating bubugahan. Pwede po rin nating isagad sa 30 PSI pag tayo po ay magpo-full coat. Pero kapag mga tubular lang po o mga bike frame, pakiputin po natin yung buga ng nozzle. Then ayan, ina-adjust po rin dyan yung hangin kasi pagka pinakikipot nyo po ay lumalakas po yung buga ng kanyang hangin. So ayan po ang ideal lang pagka tubular. Sundan mo ako. Okay.
Kagandahan pa po dito sa tubular, bukod sa magaang na, ay matibay pa. Ang galing. Testing na itong hagdaan na ito kung matibay pagkakagawa ni Hustler. Natin ba? Okay ah. Ba? Okay ah. Punta na. Ba? Quality. Taas pa. Sige. Sige. Hindi ka pala lalaglag eh. Eh pa. Isa pa. Okay na. Ayos na. Ayos na. Ayos ba? Patatag ba? Hindi, walang palag, no? Yung walang galaw, no? Yung usok, no? Ayos ko ah.